Jesus. And power. Praise God. Tunay na napakasarap magpuri sa Panginoon. Masarap sumamba sa Panginoon. Amen. 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 At sa ating pananambahan, sa oras na ito, patuloy tayong lumago sa presensya ng ating Panginoon. Amen. Umunlad tayo sa Panginoon. Thriving in God's presence. Amen. Ibig sabihin, pag sinabi natin thriving, ma-develop tayo, mag-grow tayo sa Panginoon, maging mature tayo sa Panginoon, umunlad tayo, every single living creature, umunlad. Amen. Amen. Lumago, magtalubo. Kung sa tinanong, di ba, magtalubo. Tumubo, tumaas, tumangkad. Amen. Hallelujah. Ibig sabihin, umunlad tayo sa pananampalataya. Umunlad tayo sa presensya ng ating Panginoon. Amen. Kasi bawat isa, kailangan natin lumago. Kailangan natin mag-grow. Walang bata na ipinanganak, walang sanggol na ipinanganak na nanatiling sanggol. Hello, mayroon po bang ganon? Wala. May sanggol na ipinanganak na ba na nanatiling sanggol? Wala. Yan, chinecheck ko yung antok. may mga inaantok yata. Hallelujah. Amen. So, ibig sabihin, lahat ng batang ipinanganak, lahat ng sanggol, nag-grow, nagdadako. Amen. From infancy, nagiging toddler. Di ba? Pag nag-edad ng mga 2 years old, 3 years old, toddler na sila. Lumaki pa, adolescents, hanggang maging adult sila. Maging adulthood, maging parehas natin. Amen. So, ibig sabihin, ang pananim. Di ba? Yung buto, yung seeds, nagtatalubo, nagiging puno. Amen. So, ibig sabihin, walang anumang bagay na hindi lumalago. Kailangan lahat lumalago. Tumatangkad tayo. Sorry. Doubted. Ibig sabihin, di ba, lumalago bawat isa. Amen. Lalong-lalo, lumago tayo kasi may mga lumalaki nga yung size. Amen. From small, nagiging XL na ngayon. Amen. So, kumbaga yung height natin, ganun din. Yung timbang natin, dati, lang, pero ngayon parang malapit ng ibenta. Pero wala pa namang sa 60 siguro yung mga timbang natin. Ano pa naman, hindi pa naman. Ibig sabihin, kung tayong tao nag-grow tayo, mayroong pinagdadaanan tayo na lumalago, 'di ba? Nag-grow tayo physically, ibig sabihin mag-grow din tayo spiritually. Umunlad tayo sa presensya ng Panginoon. Hindi habang panahon mananatili tayong bata sa presensya ng Panginoon. Amen. Hindi tayo mananatiling bata na palaging umiinom ng gatas. Amen. Na minsan din kailangan na rin natin kumain ng mabibigat na pagkain. Amen? Hindi lang puro gatas, kundi karne naman. Amen. Amen. Hallelujah. So, ang karanasan natin sa presence ng ating Panginoon ay kailangang lumago. Amen. Hindi tayo nananatiling baguhan. Amen? Kasi may mga baguhan na darating, may sabi, baguhan siya pero mas nauna siyang lumago kaysa doon sa mga nauna na nahuli. Sabi nga ng Biblia, may mga nauunang nahuhuli at nahuhuling nauuna. Yes. Amen. Hindi tayo papayag doon. Siyempre tayo yung nauna, tayo yung dapat maunang lumago. Para tayo yung maging ehemplo, maging model tayo sa mga susunod na generation. Amen. May dalhin man ang Panginoon na bagong kaluluwa dito at least nakita tayo na lumago tayo. So sila din ibig sabihin, lalago din sila. Yung mga life group natin, hindi habang buhay, life group sila. Yes. Amen? Darating ang tamang panahon, kalooban ng Panginoon, nandito rin sila. Magiging leader din sila. Amen. 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 Hallelujah. Amen po ba? Amen. Ganon ang lumalago sa presensya ng ating Panginoon. Ang mga anak natin, di ba wala kasing sarap sa magulang na makita yung, di ba pag ang anak natin may award, may honor kapag nag-recognition sa school. Diba? Simula kinder, tapos nag-grade 1,
palagi kang umaakit ng stage, tapos grade 2, akit ka ulit sa stage, tapos grade 6, may honor siya with honor. Di ba sarap na nag-excel yung anak natin sa sa academics? Amen? Lalo na Yes. nag-high school, talagang hindi nawawalan, nandun palaging sabay sa top 10. Lalo pa kung mag-college, di ba? Nag-excel sa academics, na syempre yung nanay bilang magulang, tuwang-tuwa tayo. Amen. Amen. So, how about ang Panginoon? How much more ang ating Panginoon? Kung makita ng Panginoon na lumalago din tayo sa pagsiserve natin sa Panginoon. Lumalago din tayo sa presensya ng ating Panginoon. Amen. Hallelujah. Hindi kaya matuwa ang Panginoon sa atin? Tutuwa. Matutuwa. Yes. Matutuwa ang Panginoon na, eto yung anak kong ito, dati, lang ito taga-simba lang, taga-upo lang po sa upuan. Ngayon, Hallelujah. nagpapaawit na, nagigitara na, naglalakad na, humahayo na. Ibig sabihin, nakikitaan tayo ng development. Yes. Amen. Amen. So, tuwang-tuwa ang Panginoon doon na makita tayong mag-grow sa presence ng ating Panginoon. Amen. 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 Kaya naman sa oras na ito, mayroon pong kwento dito sa Biblia na may kinalaman po sa paglago sa presensya ng ating Panginoon. Amen. So, pag-aralan po natin ngayon ang buhay po ni Samuel. Amen. Sino nga ba si Samuel? Kanino anak si Samuel? Bakit sinabi ng Panginoon? Bakit kasama si Samuel sa mga lumago sa presensya ng Panginoon? Amen. So, thriving in God's presence, sa buhay po ni Samuel, si Samuel, anak po siya ni Hannah. Sino nga ba si Hannah? Okay, so kung babalikan natin yung kwento from the top, si Elkanah, siya yung tatay ni Samuel. Amen. Amen. So, si Elkanah po, ay mayroon siyang dalawang asawa. Ayan. So, Hallelujah. uso kasi dati. Di ba? So, ganun po yung buhay buhay noon. Si Elkanah, mayroon siyang dalawang asawa, si Penena, tsaka si Ana. Ngayon, si Penena, mayroon siyang anak. May mga anak siya kay Penena, subalit wala siyang anak kay Ana. Kaya naman, every time na naglilingkod sila doon sa mga pare, ibig sabihin, pumupunta, taon-taon kasi every year, pumupunta sila sa Elkanah, sa Shiloh, upang sumamba at mag-alay ng handog kay Yahweh na makapangyarihan sa lahat. Ibig sabihin, naghahandog sila yearly. Ngayon, every time na naghahandog sila, palaging kinukutya ni Penena itong si Ana. Binubuli niya si Ana na, siguro sasabihin niya na, wala siyang anak, baog ka, ganyan. So, andun yung kinukutya si Ana. Siyempre, sino ba naman ang kutyain? Alam natin yung pamati sa kutya. Amen? So, ano kaya ang mararamdaman? Siyempre, may right siya. Kumaga si Ana, pwede siyang magalit, pwede siyang, kung pwede, gunitan niya hiranon niya, gunitan niya si Penena. Amen? Pero, yung kagandahan po dito, hindi siya ginantihan ni Ana. Amen? Kundi, sa kabila ng mga pagsubok na ginawa sa kanya ni Penena, alam niyo kung saan tumakbo si Ana? Sa Diyos. Amen? Tumakbo siya kay Lord. Wala siyang ibang pinuntahan, kundi si Lord. Yes. Lumapit siya. Kaya naman, dapat ang mga Kristiyano, kapag nakakaharap ng mga problema, matinding mga suliranin, matinding pagsubok, dapat tumatakbo dapat muna sa Lord, sa Panginoon. Yes. Amen? Hindi sa kapitbahay. Amen? Kasi tumakbo ka sa kapitbahay, nag-istorya ka lang sa kanya, bukas, kinaumagahan, pagising mo, yung pinag-usapan niya ng kapitbahay mo dito sa Purok 2, nandun na sa Purok 5. Chinismis na. Yan, chinismis na yung ikinento niya na yung nangyari sa'yo, yung kwento mo. Lalo kung yung kwento mo is buhay, tungkol sa inyong mag-asawa, nag-away kayo mag-asawa, kwinentuhan mo siya. So yung kwento na yun,
kakalat yun sa buong barangay. Amen. Naunawaan po ba natin? Amen. Ganun kabilis yung balita. Pinag-uusapan na. Kaya, kapag may problema tayo, may suliranin tayo, lumapit tayo sa Panginoon. Amen. Amen? So, si Ana, buong pait siyang nananalangin. Amen? Sabi dito, buong pait na lumuluha si Ana at taimtim na nanalangin kay Yahweh. Paano po kayo manalangin yung mabigat yung kalooban? Amen? Grabe yung pagluha niya, grabe yung bigat ng damdam niya, talagang nananalangin siya para sa kanyang sarili, lumalapit siya sa Panginoon. Nananalangin si Ana, sabi niya, Yahweh, Diyos na makapangyarihan sa lahat, kung pakikinggan ninyo ang inyong abang lingkod at inyo pong kahahabagan, kung hindi ninyo ako pababayaan sa halip pagkakalooban ng isang anak na lalaki, ihahandog ko siya sa inyo at habang buhay na siya'y nakalaan sa inyo. Hindi ko ipapaputol ang kanyang buhok. Ito yung panalangin po ni Hana. Yung gustong-gusto niyang magkaroon ng anak, kaya lumapit siya sa Panginoon. Kasi ang bully sa kanya, inaaway siya ng asawa, ng isa pang asawa ni Elkanah, si Penina. Inaaway siya na, hindi ka magkaroon ng anak kasi baog ka, siguro pinagkaitan ka ni Yahweh, sinumpa ka. Kasi noon, pag mga baog, isinumpa. And, kahit nga, isinumpa, nasa ilalim ng kasalanan yung mga hindi nagkakaanak. Kaya isa doon si Hana. Kaya grabe siguro yung pambubuli na ginawa sa kanya. Grabe yung pangungutya na ginagawa sa kanya. Bakit po naman, taon-taon, every time na maghahandog silang mag-anak. Siyempre kasama ni Penina yung mga anak niya kay Elkanah, tapos si Ana, wala siyang dalang mga anak. Amen. So siguro, ando na rin siguro yung makakaramdam ng inggit na sana ako din, may anak. Amen. Pero walang narinig kahit isa kay Ana. Kaya naman nga, minsan, habang si Hana, habang siya'y nananalangin, ay pinagmamasdan siya ni Eli. Yung propeta po noon, si Eli. Si Prophet Eli. Pinagmamasdan siya ni Eli, sabi dito, gumagalaw ang kanyang mga labi, ngunit hindi naririnig ang kanyang tinig, sapagkat siya'y nananalangin lamang sa kanyang sarili. So imagine po natin yung situation ni Hana habang siya po ay nananalangin. Gumagalaw yung kanyang tinig, hindi naririnig ang kanyang tinig, pero gumagalaw yung kanyang labi. Siguro grabe yung hikbi niya, grabe yung puot niya, grabe yung adhagok ng puso niya, yung damdam niya, yung bigat na hinano niya sa Panginoon. Amen? Na siguro sa puso ni Hana, nakikipag-usap siya sa Lord. Siya mismo nakikipag-usap siya. Malinaw sa kanya na nakikipag-usap siya sa Panginoon, pero walang lumalabas na boses. Bibig niya lang yung gumagalaw. Kaya naman na pagsabihan siya ni Eli, inakala ni Eli na siya ay lasing. Kaya naman sinaway siya ni Eli, sabi niya, tama na yung paglalasing mo. Tigilan mo na ang pag-inom ng alak at magpakatino ka na. Hallelujah. Ikaw na nga nananalangin ka. Buong pait na nananalangin. Kaya imagine no, siguro naranasan na rin natin ito kapag mayroon tayong hinihingi sa Panginoon na panalangin na sa ating sarili kinakausap natin si Lord. Wala lang nakakarinig. Pero, kumbaga, pag-uusap natin ito sa Panginoon. Minsan, ganun yung ginagawa natin sa prayer. Amen? Yung bigat ng damdamin natin, yung nilalapit natin. So, napaghamadan siya ni Eli na lasing. Hallelujah. Well, anong sabi ni Ana, hindi po ako lasing. Sagot ni Ana. Hindi po ako tumitikim ng alak. Ang damdamin ko po'y naghihirap at idinudulog ko kay Yahweh ang aking kalagayan. Huwag po sana ninyong isipin na ang inyong lingkod ay masamang babae. Ipinapahayag ko lamang ang matinding paghihirap ng aking damdamin. Yun yung paliwanag ni Ana. Kaya naman ni Hana, kaya sabi ni Prophet Eli, sige, ipanatag mo ang iyong sarili. Umuwi ka na, ang Diyos ng Israel ang tutugon sa iyong kahilingan. Amen. Napakaganda ng sagot ni Prophet Eli. Amen. Umuwi ka na, ipanatag mo ang iyong kalooban. Amen. Yung ganun,
may problema tayo, may kinakaharap tayong problema, tapos sabihin sa atin ni Pastor, ipanatag mo ang iyong kalooban. Huwag mo nang isipin yon. Ikaw, syempre, magduduwa-duwa ka kung, kasi, problemahon mo na, problema talaga yan din na malaki para sa'yo, yung bigat ng damdamin mo, tapos yun yung mapapakinggan mo. Di ba medyo magdududa ka dito sa part na yun? Yes. Pero si Hana, ang sagot niya, magkatotoo po sana ang inyong sinabi tungkol sa akin. Makikita natin yung puso dito ni Hana. Diba? Pagkasabi niyon, bumalik sa kanilang tinutuluyan at kumaing wala ng bigat sa kanyang kalooban. Kasi dito lang nakakain si Hana. Kasi nung time na kinukutya siya ni Penena, hindi siya makakain. Kasi mabigat talaga yung kanyang pinagdadaanan. Siyempre, sino man yan makaon na magupat ang pamate. Diba? Kahit nga ang hiranan, ang mag-away lang kayo ng asawa mo kung, di ba po, pag nag-aaway, minsan hindi na kumakain. Nagpapastidyo, ang tawag doon, pastidyo. Naka-fasting kapag galit. Pero kapag oras ng fasting, parang gutom na gutom. Hindi ba kayanan? Pero kapag pastidyo, bakit mo kaya kapag pastidyo, kaya. Kahit magdamag hindi kumain, kahit bukas ka na ng umaga kumain, or hihintay na pang umalis muna yung asawa mo, pag nakaalis na, saka ka lang mabelo magkaon. So si Hana, pagkatapos niyang manalangin, so nabawasan yung bigat ng kanyang damdamin, so doon lang siya na kumain. Amen? So, makikita po natin dito yung patuloy na paglago ni Hana sa Panginoon, sa paglilingkod niya sa Panginoon. Hindi siya sumuko. Sa kabila ng pangungutya sa kanya, hindi siya sumuko. Kaya dapat, church, sa kabila ng mga pinagdadaanan nating pagsubok, hindi dapat tayo sumusuko basta-basta. Amen. Amen. Be like Hana. Ilapit mo sa panalangin ang kumukutya sa'yo, problema mo, ilapit mo sa panalangin, lumago ka sa panalangin, lumago ka sa presensya ng Panginoon. Amen? Amen. Isa pa ang nangyari po kay Hana, so pagkatapos na umuwi po sila, lumipas ang mga taon, si Hana po ngayon ay nagdalang tao. Kita natin yung miracle ng Panginoon, kung paano dininig ng Panginoon yung panalangin ni Hana na magkaroon siya ng anak. Kasi baog siya. Tapos ngayon, nagkaroon siya ng anak. Amen? So, nagkaroon siya ng anak, pinangalanan niyang Samuel. Bakit Samuel? Kasi sabi niya, hiningi ko siya kay Yahweh. Amen? Kaya Samuel ang kanyang ipinangalan. Kaya pagkalipas ng isang taon, si Elkanah at ang kanyang sambahayan ay muling nagpunta sa Shiloh upang ialay kay Yahweh ang taunang handog at upang sundin ang kanyang panata. So sabi ni Ana kay Elkanah, sabi niya, hindi na muna ako sasama. Hindi na muna ako sasama sa inyo ngayon. Hihintayin ko na muna ang panahong maaari na siyang mahiwalay sa akin. Paglaki niya, dadalhin ko siya sa bahay ni Yahweh at doon na siya titira sa buong buhay niya. So, ibig sabihin, kumbaga, breastfeeding si Hana sa kanyang anak. So, ngayon, ilang taon, sabi niya, di ba, kung sa atin, ilang taon yung pwedeng mahiwalay na? Ilang taon pwede nang mahiwalay ang bata sa ina? Di ba, mga 3 years old? 3, 4, 5, ganyan. So, sabi dito, hihintayin ko na ang panahong maaari siyang mahiwalay sa akin. So, ibig sabihin, inalagaan lang niya si Samuel dahil sa panalangin niya, di ba? Sa una yung panalangin ni Hana, bigyan siya ng anak ni Yahweh. At hindi niya ito ipagkakait sa kanya. Ibibigay niya ito. So, ito yung pangako ni Hana. Sinunod kaya ni Hana? Sa tingin po natin, pag nasunod po kaya ni Hana itong kanyang pangako sa Panginoon? Amen. Sinunod ito, naging mabuting, tapat si Hana sa kanyang pangako sa Panginoon. Ibinigay niya ito, kaisa-isa niyang anak, yun tunalangan di ba? Answered prayer na siya, na may una siya sinbata, pero binigay niya pa kay Yahweh. Bakit? Kasi sabi niya sa una, bigyan niyo po ako ng anak, hindi ko po siya ipagkakait sa inyo. Amen? So sabi na ang mga tao din minsan, Lord, ipagyamanin mo ako.
i-bless mo ako, bigyan mo ako ng trabaho para makaserve ako sa imo, makapagpadagos ako sa imo, makadanon man lamang ako sa simbahan. So binigyan siya ni Lord ng trabaho. Pinagyaman siya ng Panginoon. Ngayon, anong nangyari? Nawala sa simbahan. Amen? Nawala na. Ibig sabihin, nawala yung pangako niya sa Panginoon. Maraming ganon. Nakakalungkot lang na kung kailan pinagyaman ng Panginoon, saka pa kinalimutan ang Panginoon. Parang yung kwento ng Chinese. Alam na po ba ninyo yun? Yung Chinese na nalunod. Amen? Sabi niya, Lord, napatawag siya sa Panginoon na sabi niya, iligtas mo ako. Sasamba ako sa iyo. Kaya naman, hindi nagtagal. So, siya ay nailigtas. May nakakita sa kanya. So, nakarating siya sa Pangpang. Ngayon, may nakita siyang simbahan habang siya'y naglalakad. So, naisip niya yung kanyang pangako sa Panginoon. Amen? Pero sabi niya, ligtas na, simba pa. Amen? So, makikita natin yung biglang pagbabago, mga sudden changes ng mga tao. Unfortunately, mga Kristiyano, ganito din po. Amen? Na, kumbaga sa oras ng kasiyahan, sa oras na nakakapangako tayo sa Panginoon. Pero kapag dumating na yung ipinangako sa atin, nakalimutan na natin si Lord. Amen? Pero si Hannah, tinupad niya po ang pangako niya sa Panginoon. So, nang oras na pwede nang mahiwalay sa kanya si Samuel, dinala niya na ito kay Eli. Dinala niya na ito sa templo. Amen? So, sabi po dito, nang lumaki na si Samuel, dinala siya ng kanyang ina sa bahay ni Yahweh. Sa Shiloh, nagdala pa siya ng isang torong 3 taon, 5 salop na harina at alak na nakalagay sa sisidlang balat. Matapos ihandog ang baka, dinala kay Eli ang bata. Sabi ni Ana, kung natatandaan ninyo, ako po ang babaeng nakita ninyong nakatayo rito noon at nananalangin kay Yahweh. So, eto na po yun. Hiniling ko na sa kanya'y ako'y pagkalooban ng anak at binigyan na nga niya ako. Kaya naman po, inihahandog ko siya kay Yahweh upang maglingkod sa kanya habang buhay. Amen. Amen. Napakaganda ng puso bilang nanay po napakaganda ng puso ni Hannah. Amen. So sabi po dito sa unang Samuel chapter 2 verse 21, nagkatotoo ang sinabi sa kanila ni Eli, si Ana ay pinagpala ni Yahweh at paglipas ng ilang taon, siya ay nanganak, siya pa ay nanganak. So, after po nito, si Ana, dahil patuloy siyang lumago sa Panginoon, hindi siya pinabayaan ng Panginoon. Amen? Amen. So, the Lord bless Hannah. Binigyan pa siya ng 5 anak. Nagkaanak pa siya, 3 lalaki at 2 pang babae, kapalit ni Samuel. Amen? Si Samuel, siya yung anak na ibinigay niya sa Panginoon. Tapos bilinis siya ng Panginoon, ang bumalik sa kanya, 5. Pinagpala pa siya ng 5. Ibig sabihin, kapag tayong Kristiyano, ibinigay natin kung ano yung pinangako natin sa Panginoon, ibabalik ito ng Panginoon sa atin 100-fold. Amen. Hallelujah. Amen. Ibabalik na ito sa atin, liglig, Amen. at umaangaw. Amen. Amen. Katulad po ni Hannah. Kung paanong bless ni Lord si Hannah, ganun din po tayo ibibless ng Amen. Panginoon. Basta nakikita niya, lumalago tayo sa kanyang presensya, nakikita niya, tapat tayo sa Panginoon. Amen? Kaya naman, etong si Samuel, lumaki po siya na patuloy siyang kinalulugdan ng Panginoon at Amen. ng mga tao. Amen. Naging yung buhay niya. Kaya katulad ng kanyang ina na si Hannah, na kung paanong si Hannah ay nagpatuloy sa Panginoon, ganito rin po nagpapatuloy at nagpapagamit si Samuel sa Panginoon. Amen. Amen. Samuel, katulad ng kanyang nanay, thrived in the presence of God. Lumago din po siya. Amen. So, ang Panginoon, tulad po ni Hannah, mula sa pagiging barren, pagiging baog, nagkaanak siya from barren into fruitfulness. Amen.
Amen. Eto, tayo din, lalago din tayo. Hindi habang panahon, ganito yung bilang natin. Amen. Ngayon, Amen. nabibilang pa tayo sa mga daliri. Darating ang panahon, hindi na tayo Yes. mabilang-bilang. Hallelujah. May kulang yung daliri Amen. natin para bilangin natin kung ilan yung Amen. nandito sa Hallelujah. kalagitnaan natin ngayon. Ibig sabihin, lalago tayo sa bilang. Amen. Amen? Hindi lang tayo lalago sa bilang, lalago din tayo sa ating espiritual. Amen. Amen! Amen. Katulad ni Hana, kung paano pinagpala siya ng Panginoon, binigyan siya ng 5 anak, ganoon po tayo. Ano yung pinapanalangin mo sa Panginoon? Ibibigay po yan sa'yo ng Panginoon. Amen. Basta nakikita kang lumalago sa Panginoon, nakikita kang tapat sa Panginoon, ano man yan, alam yan ng Panginoon, ibigay mo yan, susundin yan ng Panginoon. Gagawin yan sa'yo ng Panginoon. Amen. Amen. Thriving in God's presence is loving God's presence. Kapag lumalago tayo sa Panginoon, ibig sabihin, at tayo po ay iniibig natin ang Panginoon. Amen po ba? Amen. Hallelujah. So, ang pagunlad sa presensya ng Diyos ay pagmamahal sa presensya ng ating Panginoon. Ang sabi po sa Mateo chapter 4 verse 10, sambahin mo ang Panginoon mong Diyos at siya lamang ang iyong paglilingkuran. Amen. So, ang pagsamba po natin sa Panginoon, dapat ito yung maging unang priority natin. Amen. Amen. Bilang simbahan, bilang church, bilang manggagawa, ito yung priority natin sapagkat priority din tayo ng Panginoon. Priority niyang ibigin tayo. Yes. Amen. Priority ng Panginoon yung mahalin tayo. Amen. Kahit kung tayo mga makasalanan pa, Amen. una niya tayong inibig. Amen. Amen. Upang umunlad sa kanyang presensya, sinasamba natin ang Panginoon bilang Diyos na lumikha sa atin, bilang Diyos na may akda ng mga buhay natin. Amen. Amen. Sa kanyang kabanalan, pagiging natatangi, at sa kanyang pagiging kataas-taasan, yung sovereignty ng ating Panginoon. Amen. 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 Upang umunlad sa kanyang presensya, we thrive sa presence ng Panginoon sa lahat ng ginawa ng Diyos sa buhay natin. Dapat lang na tayo po ay lumago sa presensya ng Panginoon sa lahat ng ginawa ng Diyos sa buhay natin. Amen. Amen? Hindi niya tayo pinapabayaan, hindi niya tayo iniiwan. Amen? Sinasagot niya yung mga panalangin natin. Amen. Kaya kailangan lumago din tayo, kakitaan din Amen. tayo ng Panginoon ng paglago. Amen. Yung mga tayo magulang sa ating mga anak, kapag tinuturuan natin yung mga anak natin, kapag di sila natututo, di ba anong nangyayari sa atin? Pwede tayo magalit sa kanila, naiinis tayo, di ba? Na kumbaga mapipikon ka na bilang na kasi parang hindi sumisiksik sa isip ng bata yung tinuturo mo. Diba? Ganoon din tayo minsan sa Panginoon. Yung tinuturuan tayo ni Lord. Tapos hindi parang makakitaan tayo na hindi naman tayo lumalago. Siguro, ano pa kaya yung iisip, mararamdaman ng Panginoon sa atin? Hallelujah. Diba kasi kung tayong magulang nga, kung nakikita natin na parang hindi natututo yung anak natin. Diba? Iba man sa pamati. Yes. Amen? Mas natutuwa tayo kung kakitaan natin yung anak natin na umuunlad, lumalago, Amen. natututo, kaysa sa mga hindi natututo. Amen. Amen? So, ganun din si Lord sa atin. Amen. Natutuwa ang Panginoon kapag lumalago tayo sa presensya ng ating Panginoon. So, ang pag-unlad sa presensya ng Diyos ay pagpapala at pagpaparangal sa ating Panginoon. Sa pag-unlad natin sa presence ng ating Panginoon, tayo po ay nagbibigay sa Diyos at ipinapahayag po natin ang damdamin natin. Yung nilalaman ng ating puso, ipinapahayag natin yung pagsamba natin sa Diyos, yung pagpupuri natin sa Diyos, at yung pasasalamat natin sa ating Panginoon. Ipinapahayag natin ito kapag tayo po ay lumalago sa presensya ng ating Panginoon. Ang pag-unlad sa presensya ng Diyos ay pagmamahal na ipinapahayag ang pagsambang isang tugon. Amen? So, ibig sabihin, yung pagsamba ay isang tugon ng pagmamahal dahil sa isang ugnayan, yung relasyon natin sa ating Panginoon. Sumasamba tayo kasi mahal natin ang Panginoon. Amen. Amen? Umuunlad tayo, lumalago tayo kasi mahal natin ang Panginoon. May connection tayo sa ating Panginoon. Amen. Amen? Amen.
Hallelujah! Praise the Lord. Praise the Lord! Hallelujah. Hallelujah! Amen. So una, si Samuel katulad ng kanyang mga ina, thrive in the presence of the Lord. Pangalawa, Samuel thrive in God's presence unlike others. Kahit ang iba hindi lumalago sa Panginoon, si Samuel lumago siya sa Panginoon. Kaya church, kahit na makita natin yung mga kasama natin sa church na hindi lumalago, ikaw magpakalago ka sa Panginoon. Amen? Kung makita mo man ang kapatid mo na parang masasabi mo na bagandiri man nagmamatured ini si sister o si brother bagandiri man nagmamatured, ikaw magpaka-matured ka. Amen? Kita mo na sa sarili mo natin. Kasi si Samuel nga, kahit hindi naging matatag, hindi nagpapatuloy yung mga kasama niya, si Samuel nagpapatuloy sa pagiging matatag, sa pag-unlad, sa presensya ng Panginoon. Sino ito? Ito yung mga anak ni Prophet Eli. Amen? Kita natin mga anak ito ni Prophet Eli. Sabi po ang dalawang anak ni Eli ay parehong lapastangan at walang takot kay Yahweh. And so, sino ito? Si Hophni at saka si Pinehas. Amen? So, lahat na siguro yung mga kasalan, lahat ng mga kabulugan ginagawa nitong dalawang ito. Hindi nila ginagalang yung templo ni Yahweh. Mga anak sila ni Prophet Eli. Pero hindi sila umuunlad, hindi sila lumalago, hindi sila tapat sa kanilang tungkulin. Pero etong si Samuel, tapat siya sa Panginoon. Amen? Nagpapatuloy siya sa Panginoon. Ginagawa ni Samuel kung ano yung tama. Kahit na etong mga anak ni Eli, hindi ginagawa kung ano yung nararapat, ano yung dapat gawin. Pero si Samuel, thrive in God's presence. Amen. Kaya sabi nga po dito sa unang Samuel, chapter 2, verse 22, matanda na noon si Eli, umabot na sa kanyang kaalaman ang kasamaang ginagawa ng kanyang mga anak sa mga Israelita. Alam rin niya ang pagsiping nila sa mga babaeng naglilingkod sa pintuan ng tuldang tipanan. Hindi nila ginagalang yung mga anak ni Eli, hindi na nila ginagalang lahat na lang ng babae na papasok sa templo, ginagawa nila ng masama. So isa itong kalapastangan, karumal-dumal na gawain sa harapan ni Yahweh. Amen? So pero si Samuel, hindi niya tiningnan yon. Katulad ni Samuel, tayo din po, hindi dapat tayo tumingin sa mga problema. Hindi tayo tumitingin sa mga taong sumusuko na sa kanilang problema. Yes, amen. Amen? Magpatuloy din tayo kasi Amen. ang pagliligtas, ang kaligtasan na tanggap natin, individual yan. Yes, amen. Amen? Individual. Ang mahalaga dito, ang pagsunod natin sa Panginoon, ang pakikinig natin sa salita ng ating Panginoon. Hallelujah! Praise the Lord. Praise God! Okay, so ang batang si Samuel ay patuloy na lumaki sa pangangatawan at gayon din sa pagbibigay lugod sa Panginoon at sa mga tao. Amen. Amen. Eto, ngunit, yung mga anak ni Eli, si Hophni at si Pinena, sabi ng 1 Samuel chapter 2 verse 25, ngunit hindi siya pinakinggan ng kanyang mga anak. So sinasaway din ni Eli yung kanyang mga anak. Ngunit itong mga anak hindi talaga nakikinig kay Eli sa kanilang ama. Sabi ito, ngunit hindi siya nakikinig, hindi siya pinakinggan ng kanyang mga anak, sina Hophni at Pinehas, sapagkat nais na silang parusahan ni Yahweh. So nakakalungkot lang na may mga tao din na nakaset na parang pinahintulutan na lang ng Panginoon na maparusahan. Yes. Amen? Sabi nga ni Lord, pinahahabagan ko ang nais kong kahabagan, matigas ko ang nais kong pagmatigasin. So ito parang inalaw na ng Panginoon na maparusahan yung mga anak. Kaya kahit si Prophet Eli, sinasaway yung masama nilang gawa, hindi na sila nakikinig. Kaya sa isang Kristiyano, nakakatakot din na minsan baka i-check natin yung sarili natin. Ano po? I-check natin yung sarili natin na
bakit kaya ako parang matigas na yung ulo ko, matigas na yung puso ko, Hallelujah. parang wala nang rema sa akin, lahat ng mga sinasabi, lahat ng mga advices. At nakakatakot po. Nakakatakot na baka isa tayo sa pinagmatigas ng Panginoon. Nawa, hindi po. Hallelujah. May nawa, Amen. hindi Amen. tayo isa sa mga pinagmatigas ni Yahweh. Hindi tayo sa pinahintulutan ng Panginoon na mapahamak. Dalangin natin na yung habag pa rin ng Panginoon ang nasa atin. Amen. Amen. Hallelujah. Amen. Amen po ba? Maging katulad tayo. Be like Samuel. Amen. Samuel even seek God more than the priest Eli. Hallelujah. Amen? Mas hinahanap ng Panginoon yung presensya ng Panginoon. Kasi si Samuel, saan siya natutulog? Natutulog si Samuel sa may altar. Amen? Sa templo ni Lord. Doon siya natutulog. Amen? Mas sinisik ni Samuel, mas gusto ni Samuel maging malapit sa Panginoon more than the priest Eli. Amen? So Eli, natutulog siya sa kanyang higaan. Amen? While Samuel chooses to sleep in the temple of the Lord. Kung nasaan yung arko ng Panginoon, naroon din po si Samuel. Amen? So where the ark of God was, the dwelling place of God. Sabi po yun sa Samuel chapter 3, verse 2 to 3. Amen. So noon po, malabo na noon ang mata ni Eli. Kasi umabot na sa time na matanda na po si Eli, kaya pati yung paningin niya, nanlalabo na rin. So malabo na noon ang mata ni Eli. Minsan natutulog siya sa kanyang silid. Si Samuel ay natutulog naman sa sanktuaryo kung saan naroon din ang mga kaban ng tipan. Kung saan nananahan ang presensya ng Diyos. Amen. Amen. Katulad ni Eli, dapat isik din natin more ang Panginoon. Kung nasaan nananahan ang Panginoon, dapat naroon din po tayo. Amen. Amen. Kasi sa presensya ng Panginoon, in the presence of God, there is fullness of joy forevermore. Amen. Amen. Psalms awit 16:11. Amen. In the presence of the Lord, there is joy and pleasure forevermore. Amen. May kagalakan sa presensya ng Panginoon. Sabi din ng Matthew 11:28, sa presensya ng Panginoon, mayroong kapahingahan. Amen. 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 Hallelujah. Sa Gawa, chapter 4, verse 33, in the presence of God, mayroong, ano nangyari? Mayroong kapangyarihan, may Hallelujah. miracle, and Amen. boldness para i-share yung salita Amen. ng Panginoon. Amen. Kaya manatili tayo sa presensya ng Panginoon. Huwag tayo sa wala yung presensya. Amen. Dapat doon Hallelujah. tayo, kung nasaan ang nananahan ang presensya ni Lord, mas doon tayo dapat mauhaw. Amen. Para mas lalo tayong lumago, umunlad sa presensya ng Panginoon. Amen. Hallelujah. Amen. Si Samuel thrived in God's presence, pangatlo, and heard a word from Him. Amen. So si Samuel po ay nagpatuloy sa Panginoon, sa presensya ng Panginoon, at napapakinggan niya ang salita mula sa Diyos. Amen. Amen. Kapag malapit tayo sa Panginoon, napapakinggan natin siya. Amen. Amen. There is conviction, yung salita ng Panginoon, nire-reveal niya sa bawat isa. Nangungusap ang Panginoon kapag tayo po ay lumalago sa ating Panginoon. Amen. So sa panahon na yon, sa pamamahala ni Eli, si Samuel ay patuloy na naglilingkod kay Yahweh. Nang panahong iyon, bihira nang magpahayag si Yahweh at bihira na rin ang mga pangitain galing sa kanya. Kasi kumaga, yung prophet po si Eli po ay matanda na po. Kaya noon din, bihira na rin ang mga pangitain, bihira na yung kausapin siya ng Panginoon. Dahil sa katandaan, hindi niya na siguro marinig yung tinig ng Panginoon. Amen. Kaya kailangan, para marinig natin yung salita ng ating Panginoon, to thrive in God's presence, kailangan natin una maging available. Amen. Ano nga po ulit? Available. Sabihin natin, available. Available. Amen. Be available tayo palagi. Katulad ni Samuel. Hallelujah. Amen. Nung napakinggan ni Samuel yung salita ng Panginoon na tinatawag siya, ang sagot po ni Samuel, "Here I am." Kahit hindi niya alam kung sino yung tumatawag sa kanya, narito po ako. Amen. Ready. He was ready si Samuel. Kasi ito yung habang natutulog si Samuel,
doon sa presence ng Panginoon, tinawag siya, Samuel, Samuel. So, ito si Samuel, bumangon siya, pumunta kay Prophet Eli, bakit niyo po ako tinatawag? Hallelujah. Ano po yun? Bakit po? Sabi ni Eli, hindi ako ang tumawag sa iyo. Hindi kita tinawag. Balik ka na doon. Matulog ka na ulit. Matulog ulit si Eli. Si Samuel, narinig ulit niya, Samuel, Samuel. Bumangon na naman siya. Punta na naman siya ulit kay Eli. Bakit po? Ano po yun? Amen? Sabi ni Samuel, sabi ni Prophet Eli, hindi ako ang tumatawag sa iyo. Ganito ang gawin mo. Sa susunod na marinig mo ulit, sabihin mo, narito ako, Panginoon, mangusap ka po sa akin, makikinig ako. Hallelujah. Ganyan yung sabihin mo. So, natulog ulit si Eli. Natulog ulit si Samuel. At pagising niya, natulog siya, nakarinig siya ulit ng tawag, Samuel, Samuel. Ang sagot ni Samuel, ano po yun, Panginoon? Narito po ako, mangusap po kayo sa akin. Hallelujah. Amen? Ganon rin po ba tayo? Mangusap ka, Panginoon, nakikinig ako. Hallelujah. Amen? So, ganun po. So, si Samuel, una, naging available siya. Hindi niya alam, sabi niya, here I am. Kahit na ang alam niya, si Eli yung tumatawag sa kanya. Amen? Yes. So, sunod, to thrive in God's presence, kailangan natin be quick to respond. Amen. Hallelujah. Amen. Maging madali tayo, katulad po ni Samuel. He ran to Eli. Tumakbo siya kay Eli nung narinig po niya na tinatawag po ang kanyang pahangalan. Hindi siya nahiga muna, hindi muna siya nagpahinga. 5 minutes. 5 minutes Hallelujah. po. Di ba minsan pag ginigising tayo, ang hirap natin magising. Maya, 5 minutes. Hallelujah. Parang ang hirap. Pero si Samuel, quick siya, madali siyang mag-respond. Amen. Amen. Siguro yung nakahiga siya, tapos biglang tayo, takbo agad siya kay Eli. Samantalang kita yan to, mama, di mo na kami, nagkatawag ka? Mga ano ka muna. Medyo hilo-hilo ka pa doon. Pero si Samuel, madali po siyang mag-respond sa tawag. Amen? Pangatlo, be quick to listen. Ito yung napaka-importante. Amen. Be quick to listen. Yung pakikinig po natin. Amen. Hindi lang tayo nag-respond, kundi nakinig din po tayo sa Amen. Panginoon. Amen. So, sinabi ni Eli na in-instruct si Samuel, na sabi niya, si Yahweh ay lumapit kay Samuel at muli itong tinawag, Samuel, Samuel. Sumagot si Samuel, magsalita po kayo, nakikinig ang inyong lingkod. Amen? Be quick to listen. Ito po yung ginawa. So si Samuel po, nakinig muna siya sa instruction ni Eli kung ano yung gagawin niya kapag narinig niya ulit yung tinig. Amen? And then, Samuel was listening to God at narinig niya yung warning ng Panginoon na nais ng Diyos na i-deliver niya sa sambahayan ni Eli. Amen. Hallelujah. Amen? And heard the warning, he wanted Samuel to deliver. So, ang Diyos na ngayon, nangusap na siya Amen. kay Eli, kay Samuel. Amen. Amen. Ibig sabihin po, tayo, amen, dapat kailangan, kung gusto natin marinig yung tinig ng ating Panginoon, kailangan available tayo. Available tayo anytime. Kasi ito, natutulog. Hallelujah. Pero available siya, kahit tulog siya, Amen, available siya. amen. Basta tinawag si Samuel, available siya, ready siya. Yes. Mabilis siyang sumagot, mabilis siyang makinig. Ganon din po dapat tayo. Amen. Amen. Ganon din yung inahanap sa atin ng Panginoon. The power of hearing and obeying God's word Hallelujah. ay makikita po natin sa buhay ni Samuel. God, ang Panginoon, inintrust niya sa kanya yung kanyang plano. Amen. Kaya minsan, di ba, ano yung plano, ano yung in-instruct ng Panginoon, ano yung pinagkatiwala ng Panginoon kay Samuel, yung pagpaparusa niya na sambahayan ni Eli. Kasi labis na yung kasamaan na ginagawa ng mga anak ni Eli. Kaya minsan, hindi lahat ng pangyayari kasalanan ng magulang. Yes. Minsan din, may kasalanan din ang anak na pwedeng madama yung magulang. Yes.
May hindi pa natin pwedeng sabihin kasi minsan, di ba, sinisisi ng anak kung bakit ano yung nangyari sa kanila, sinisisi yung magulang. In which minsan dito, mga anak yung nagkasala. Yung may nadamay. Yung buong sambayanan. So God entrusted, ipinagkatiwala ng Diyos ang kanyang plano kay Samuel. Pangalawa, si Samuel ay nilid niya yung mga tao ng Israel. He lead the people to a miraculous victory over their enemies. Sa mga pakikidigma po nila, palagi silang nananalo. Nagkaroon sila ng victory. Amen? So, sunod, si Samuel, naging great leader siya ng Israel. Isa pa, ano pa yung nangyari sa kanya? Dahil nagpapatuloy siya, sumusunod siya sa Panginoon, hindi lang siya naging great leader, hindi lang siya ipinagkatiwalaan ng Panginoon ang kanyang mga plano, hindi lang siya nagtatagumpay sa mga labanan. Ano pa yung nangyari sa kanya? Si Samuel din po ay nagkaroon ng important role. Ginampanan niya yung pinaka-importanting role. Ano yun? He anoint Saul and David as king. Amen. Wow. Hallelujah. Amen? Biruin mo si Samuel yung nag-anoint sa magiging hari. Amen? So di ba napakagandang napakagandang opportunity Amen. na sabihin sa'yo, ikaw yung magsabit nito, ikaw yung magdeklara na siya yung magiging bagong presidente natin. Di ba? Ano po kaya mararamdaman natin? Di ba? Parang, wow, masaya ito. Ang maging kanang kamay nga lang ni Gob, maging kanang kamay nga lang ni Congressman, di ba? Parang ni Mayor, tuwang-tuwa ka na, parang very proud ka na kung maglakad ka sa daan. Parang ka rin. Yun, naka-shades ka rin ng itim. Hallelujah. Amen? So, eto si Samuel, siya yung nagkaroon din ng opportunity para buhusan niya ng langis si Saul para maging hari. Hindi lang si Saul, pagkatapos ni Saul, si David. Hari na yung nakakaharap ni Samuel. Tayo rin, pwedeng mangyari yun sa atin. Amen? Na balang araw, makakasama natin ang anak ng Diyos. Amen. Hallelujah. Parang walang natutuwa. Hallelujah. Hallelujah! Nakakasama natin si Lord. Amen. 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 Natutuwa po ba tayo? Amen. Amen. Katulad ni Samuel, he played an important role in anointing both Saul and David as king. Tayo din. Mangyayari din po. Basta tayo ay patuloy na lumalago, umuunlad, nagmamature sa pagiging Christian natin, umuunlad tayo sa presensya ng ating Panginoon. Darating ang time, si Lord kikilos din sa buhay natin. Yes. Makikita ni Lord ano yung laman ng puso mo, ibibigay ito sa atin. Great victory dadating sa buhay natin. Amen. Amen. Hallelujah. Kaya ngayon, sa oras na ito, ano po ba ang panalangin mo sa Panginoon? Ano ba yung nilalaman ng puso mo sa Panginoon? Hallelujah. Ano yung sitwasyon mo sa panahon ngayon? Ano yung nais mo? Amen. So, ang Lord, naaalam yan ng Panginoon. So, sa oras na ito, katulad ni Hannah, kung paano ni Hannah nilapit sa Panginoon ang kanyang sitwasyon, tinugon siya ng Lord. So, ganun din po tayo. Be like Hannah. Yes. Hallelujah. Hallelujah. Salamat po, Ama. Tumayo po tayong lahat at tayo po ay manalangin. Praise God. Praise you, Jesus. Sa oras na ito, alam ko may naisin ang puso mo. May nais kang mangyari sa buhay mo. Mayroon kang tinatawag na heart's desire. At alam ito ng Panginoon. Hindi ito alam ng katabi mo, hindi ko man ito alam, pero si Lord, alam ng Panginoon kung ano ang pangarap mo, ano ang nais mong mangyari sa buhay. Mag-aaral ka man, alam ko, may nais ka sa Panginoon, may hinihingi ka sa Panginoon. Mga nanay, tatay, may hinihingi rin tayo sa Panginoon. Mga bata, may hinihingi ka sa Panginoon. Amen. Kaya sa oras na ito, patuloy na nangungusap ang Panginoon
Be like Hannah. Ilapit natin ito sa Panginoon sa panalangin. Kapag tayo may problema, ibigay natin ito sapagkat in the presence of God, there is fullness of joy. In the presence of God, there is rest. Mayroong kapahingahan. Amen. Hallelujah. Si Hannah, nung lumapit si Hannah sa Lord, ibinigay niya yung kanyang suliranin, ibinigay niya kung ano yung naisin niya. Hindi nagtagal, sinagot siya ng Panginoon. Hindi lang ang Panginoon nakikinig sa panalangin. Ang Panginoon din, sumasagot din siya sa mga panalangin natin. Amen. Hallelujah. Hindi man ngayon, pero may tamang oras para ibigay sa iyo ng Panginoon ang ating mga hinihiling sa Kanya. Amen. Ang hinahanap ng Panginoon, ang tayo'y magpatuloy sa presensya niya, ang tayo'y patuloy na lumago sa presensya ng Panginoon. Hinahanap yun ng Panginoon sa atin. Ang mag-grow tayo, ang umunlad tayo sa presensya ng Panginoon. We thrive in the presence of the Lord. Amen. Hallelujah. Hallelujah. Ito ang hinahanap ng Panginoon. Lumago tayo spiritually. Kung paano tayo lumalago physically, ganon din tayo lumago spiritually sa piling ng ating Panginoong Jesus. Hallelujah. Hallelujah. Thank you, God. Thank you for this opportunity, Lord. Hallelujah. Gusto po namin lumago, O God. Gusto namin umunlad ang aming spiritual na pamumuhay, Panginoon, sa iyo. Kaya naman, Lord, patuloy namin hinihingi ang patuloy mo pong pagsama sa buhay ng bawat isa sa amin, Yes, Panginoon. Alam ko, Lord, ano man yung mga suliranin namin, ano man yung mga pinagdadaanan ng bawat isa, alam ko, Panginoon, na ano man yung ilapit namin sa pamamagitan ng panalangin, iyo po itong diringgin sa amin, O God. Diringgin mo ito, Panginoon, ang dinidesire ng mga puso namin, Panginoon, ang naisin ng puso namin, papakinggan mo ito, O God, sapagkat ikaw ang Diyos na nakikinig sa aming mga panalangin, Panginoon. Hallelujah. Hallelujah. Sabi rin, Panginoon, sa iyong salita, ano man ang ilapit namin sa pamamagitan ng panalangin, ay iyo po itong ibibigay sa amin. Kaya naman, church, ano ang panalangin mo sa Panginoon? Ano ang nais mong mangyari sa buhay mo? Ilapit mo ito sa Panginoon. Draw near to God and God will draw near close to you. Hallelujah. Hallelujah. Ang Panginoon, mangungusap ang Panginoon, kailangan maging available tayo. Hallelujah. Hinahanap ni Lord yung availability mo sa Kanya. Kaya sa oras na ito, ang tanong, available ka ba? Hallelujah. Available ka ba sa oras na ito para tanggapin mo ang salita ng Panginoon? Available ka ba para mapakinggan mo ang tinig ng Panginoon sa oras na ito? Katulad ni Samuel, he is always available. Handang-handa siya. Kaya maging handa ka rin. Maging available ka rin palagi sa Panginoon. Hallelujah. Hallelujah. Kung ikaw ay mayroong naisin, ibibigay ito ng Panginoon. Basta makitaan ka ng Panginoon ang pagiging available sa Kanya. Ikaw muna, maging available ka muna sa harapan ni Lord. Maging available ka muna. Humingi ka sa Panginoon kung minsan, Lord, patawad po, O God, na minsan hindi ako nagiging available sa iyong tawag sa akin, Panginoon. Na minsan dumating sa point na tinatawag ka ng Panginoon, gusto makipag-usap sa iyo ng Panginoon, pero hindi ka available. Pinagmamatigas mo ang puso mo. Sa oras na ito, huwag mong pagmatigasin ang puso mo. Pakinggan mo naman ang tinig ng Panginoon. Be available. At pag narinig mo na ang tinig ng Panginoon, be quick to respond. Mag-respond ka. Sagutin mo ang Panginoon. Ano po yun, Panginoon? Ano po yun? And then be quick to listen. Pakinggan mo ang Panginoon. Hindi lang tayo ang nagsasalita sa harapan ni Lord. Hindi lang tayo ang bibigay sa Kanya ng mga panalangin, kundi pakinggan rin natin ang tinig ng Panginoon, ang sinasabi ng Panginoon sa atin.
be quick to listen. Makinig din tayo. Baka minsan tayo lang ang nagsasalita sa Panginoon. Hindi na natin binibigyan ng chance para sagutin tayo ni Lord. Kaya naman sa oras na ito, kung available na ang puso mo, Hallelujah. nakikinig ka na sa Panginoon, mag-respond ka doon. Mag-respond ka sa kung anong sinasabi sa iyo ng Panginoon. Hallelujah. Hingiin mo ito sa Panginoon. Hingiin mo, hallelujah, fresh revelation from the Lord. Hallelujah, ibigay sa iyo ng Panginoon, fresh revelation. Oh God, hallelujah. Hallelujah, kikilos ang Panginoon kapag nakikita niyang tama ang buhay mo, kapag nakikita niyang lumalago ang pa sa Panginoon. Hallelujah, hallelujah. Mangusap ka sa Panginoon. Sa oras na ito, open your lips. Hallelujah, ialay mo pagsamba mo sa Diyos. Edify yourself. Parang nang mapakinggan mo ang tinig ng Panginoon sa buhay mo. Hallelujah. 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 Oh God, oh God. Hallelujah, Lord. Patuloy ka nga pong mangusap sa buhay namin, Panginoon. Hallelujah. Hallelujah. Mangusap ka nga po, Panginoon. Maaari ba natin awitin? Kahit walang instrumento. Awit mula sa ating mga puso. Awitin natin ito sa Panginoon. Mangusap ka, Panginoon. Ang likod mo'y makikinig sa iyo, God. Yes, Sir Jesus. Hallelujah. Mangusap ka. Lingkod mo'y nakikinig, Panginoon. Mangusap ka. Hallelujah. Lingkod mo'y nakikinig sa ingay man. Bulong mo'y natatangi, pag-asa ikaw. Sa'yo puso ko'y Hallelujah. Habang nakataas ang ating mga kamay, ang ating puso, dinanapin natin sa ating Panginoon. Sabihin mo ito na galing sa iyong puso. Ikaw mismo, make it personal. Galing sa puso mo ang awiting ito. Pag-asa ikaw. Yes. Sa'yo puso Hallelujah. Ipadama mo yan sa Panginoon. Ipadama mo. Ipadama mo yan. Hallelujah. Mangusap Yes. ka. Kasi Panginoon ang pangungusap sa iyo, Lord. Hallelujah. Nakikinig sa ingay man. Yes, O God. Bulong mo'y natatangi, pag-asa ikaw. Sa'yo puso ko'y tatang. Tanggulan ng puso ko ay nahanap sa iyo. Kristo, pangalan mo, Yes, Lord. kanlungan Yes, O ko. Tanggulan na Hallelujah. Ikaw ang aming tanggulan, Panginoon. Ikaw ang aming sandigan, O God. Sa oras, Panginoon, wala kami sa oras, Lord, Kristo, pangalan mo, kanlungan ko. Kalakasan, O God. Kailan pa Hallelujah. man, Praise you, Jesus. kailan pa Yes, O God. man, Hallelujah. kailan pa man, mangusap ka. Lingkod mo'y nakikinig Sabihin mo ito sa sa Panginoon ingay na mula sa iyong mga man. puso. Bulong mo'y natatangi, pag-asa ikaw. Sa'yo puso ko'y tatang. Mangusap ka. Hallelujah. Lingkod mo'y nakikinig sa ingay man. Bulong mo'y natatangi, pag-asa ikaw. Sa'yo puso ko'y tatang. Tanggulan ng puso
up to God. Lift up your voice to God. Itaas mo ang tinig mo sa Panginoon. Hallelujah. Hinahanap ng Panginoon ang pagsamba mo sa Kanya. Hallelujah. Hallelujah. Tanungan ko, Itaas mo ang puso mo sa Panginoon. Hallelujah. Hallelujah. Kausap tayo ng Diyos. Ang kanyang pangataas-taasan ng Diyos na makapangyarihan. Siya kausap mo ngayon. pangalan mo. Hallelujah. Hallelujah. Tanungan ko, kailan pa man, Hallelujah. Hinahanap ng kailan pa Panginoon. man, Hallelujah. kailan pa man, Yes, yes, O God. Yes, O God. kailan pa man, Maaring may tinig, maaring may pangungusap ang Panginoon sa buhay mo ngayon. kailan may hindi lalayo. Mag-respond ka sa Panginoon. Be quick to respond kapag narinig mo na ang tinig ng Panginoon. Binabalot ng iyong lakas sa piling mo, ako'y ligtas at kailanman di lalayo. Ikaw ang kaligtasan ko, binabalot ng iyong lakas sa piling mo, ako'y ligtas at kailanman di lalayo. Ikaw ang kaligtasan ko, binabalot ng iyong lakas sa piling mo, ako'y ligtas. Ang gulan ng puso ko ay nahanap sa'yo, Kristo, pangalan mo, kanlungan ko. Ang gulan ng puso ko ay nahanap sa'yo, Kristo, pangalan mo, kanlungan ko. Kailan pa man, Hallelujah. Hallelujah. kailan pa man, Hallelujah. kailan pa man, Pinaluluguran ng Panginoon kailan pa man, ang pusong may mapagpakumbaba. Nalulugod ang Panginoon sa pusong malinis. kailan pa man, Hallelujah. Panginoon. Ang sabi ng Panginoon, nalulugod siya sa mga taong nagpapakumbaba. Sa may pusong nagpapakumbaba. Ito ang hinahanap ng Panginoon sa pagsamba mo. Hindi nakatingin ang Panginoon sa damit mo, sa ayos mo. Kundi nakatingin ang Panginoon sa nilalaman ng puso mo. Kasi nahanap ng Panginoon ang pusong nagpapakumbaba sa harapan ng Panginoon. Pusong nagpapakumbaba Yes, oh Jesus. sa kanyang harapan. Hallelujah. Pusong nagpapakumbaba, ito ang hinahanap ng Panginoon. Maaari ba sa oras na ito, mag-respond tayo sa tinig ng Panginoon. Mag-respond tayo sa hinahanap ng Panginoon, ang pusong nagpapakumbaba. Nangungusap ang Panginoon sa bawat isa. Mas hinahanap ni Lord, mas nalulugod ang Panginoon. Inaluluguran ko ang may malinis na puso. Ang pusong nagpapakumbaba sa harapan ko. Hindi nagmamataas. Hindi nagmamayabang na puso.
kundi pusong nagpapakumbaba. Hallelujah. Ikain mo, O Diyos, Yes, so God. para sa Let us respond. akin. Respond tayo. Pusong dalisay ang aking nais. Come to Jesus. Nalikhain mo, O Diyos, para sa amin. Pusong dalisay. Be quick to respond. Dalisay Mga anak ng Panginoon ang may mababang puso. ang aking nais. Kain mo, O Diyos, para sa amin. Ang pusong tapat na sa'yo'y nagmamahal. Isang pusong sa'yo'y walang alinlangan. Isang pusong itinitibok na ika'y parangalan. Handog ko'y pagpupuri sa'yo lamang, Jesus. Isang pusong tapat na sa'yo'y nagmamahal. Isang pusong sa'yo'y walang alinlangan. Isang pusong itinitibok na ika'y parangalan. Handog ko'y pagpupuri sa'yo lamang, Jesus. Be quick to respond. Ang dalisay Inaanyayahan ko ang bawat isa ang kang saan aking ko nais. Come to the altar of God. Likhain mo, O Diyos, para sa akin. Be quick to respond. Pusong dalisay ang aking nais. Respond ang nais ng Panginoon. Likhain mo, O Diyos, para sa Pusong nagpapakumbaba. akin. Isang pusong tapat na sa'yo'y nagmamahal. Isang pusong sa'yo'y walang alinlangan. Isang pusong itinitibok na ika'y parangalan. Handog ko'y pagpupuri sa'yo lamang, Jesus. Ang pusong tapat na sa'yo'y nagmamahal. Isang pusong sa'yo'y walang alinlangan. Isang pusong itinitibok na ika'y parangalan. Handog ko'y pagpupuri sa'yo Sapagkat walang apoy na bababa kung walang handog na tutupukin. We invite the church. Handog ko'y pagpupuri Gawin natin ito. sa'yo lamang, Jesus. Cast out natin lahat. Hallelujah. Lahat ng galit, lahat ng mga hindi pagpapatawad. Wala tayong ititira sa ating mga puso. Yes, oh Jesus. Kung kinakailangan natin iluhod ito sa Panginoon, iluhod natin ito sa Panginoon. Iyak natin ito sa Panginoon. Narito ang unahan. Malawak ang unahan. Come to the altar of God. Hallelujah. Hallelujah. Lumapit tayo sa Panginoon. Shiraraba. Huwag nating hayaan na pagmatigasin tayo ng Panginoon ang ating mga puso. Habang may conviction, habang kinoconvict tayo ng Panginoon, habang nangungusap ang Panginoon sa puso natin,
Be quick to respond. Kahit sino man ang kasama mo, sino man ang nasa likod mo, sino ang katabi mo, ikaw susundin mo ang salita ng Panginoon. Susundin mo ang tinig ng Panginoon. Hallelujah. Yes, Lord Jesus. Magpakumbaba tayo sa harapan ng ating Panginoon. Hinahanap ito ng Panginoon. Hallelujah. A surrendered life. A total surrendered life. Hallelujah. Minsan pa inaanyayahan ko ang bawat isa. Lumapit tayo dito sa unahan. Come to the altar of God. Hallelujah. 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 Ang inyong lihim na pag-away-away. Come to the altar of God. Come to the altar of God. Hallelujah. 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 Ang pangusap ng Panginoon, minsan ito ay para sa ating sarili. Ang pangusap ng Panginoon kailangan sa atin muna. Sa atin muna. Tanggapin muna natin ang Panginoon. Tanggapin muna natin ang sinasabi ng Panginoon sa ating mga buhay, sa ating mga puso. Ano man ang sinasabi ng Panginoon, tanggapin natin. Tanggapin natin sa ating sarili. Alisin natin ang pagmamagay. Samuel. Nagpahayag ako sa kanya. Nagpahayag ako sa kanya. Nagpahayag ako kay Samuel. Nagkapansahan. Tapos dalawang anak ni Eli. Oh, God. Hallelujah. Hallelujah. Ang pangalang Yahweh, makapangyarihan. Hallelujah. 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 Oh God, oh God. Hallelujah. 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 Ang mababang puso, naluluguran ng Panginoon. Siyara na kapatid. Ang masinuring puso, naluluguran ng Panginoon. Ang malinis na puso, naluluguran ng Panginoon. Salamat, Ama. Salamat. Salamat, O God. Salamat sa pusong ibinigay mo sa amin. Salamat sa puso, Lord. Sa pusong malinis, sa pusong dalisay, O God. Patuloy kami nagpapalinis sa iyo. Patuloy kami nagpapadalisay sa iyo, O God. Ikaw lamang ang siyang nakakakita ng buhay namin, ng puso namin, Panginoon, ng pamumuhay namin, O God, sa harapan mo, Panginoon. Sa harapan mo, Lord. Kitang-kita mo ang pamumuhay namin, O God. Hindi ito nakikita ng ibang tao, Panginoon. Nakikita ito ng ibang tao, Lord, pero ikaw, kitang-kita mo ito, Panginoon. Hindi man nila makita, Panginoon. Nakikita mo ito sa buhay namin, Panginoon. Lord, di man namin madama, di man namin nakita, Panginoon, pero alam namin, ikaw, Lord, kumikilos sa buhay namin, Panginoon. Kumikilos ka, gumagawa ka, Panginoon, sa buhay namin. Salamat, salamat, Lord. Salamat sa salita mong nahayag, Panginoon, sa oras na ito, O God. Oh, hallelujah. Hallelujah, hallelujah. Thank you, God. Thank you, Holy Spirit. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. You are glorious, O God. You are holy, holy, O God. Oh, hallelujah, hallelujah. Hallelujah. Patuloy kang sambahin, Panginoon. Patuloy kang itaas, O God. Hallelujah, hallelujah. Makapangyarihan ka. Kumilos ka. Kilusin mo, Lord, ang buhay ng bawat isa sa amin, Yes, O God. Panginoon. Kumilos ka, O God, ang iyong banal na Espiritu, O God. Patuloy na kumilos, Panginoon. In Jesus' name.
Hallelujah. We welcome you, Holy Spirit, to move upon us, Panginoon. Ilusin mo ang puso namin, Panginoon, ang buhay namin, O God. Ikaw nga po, Panginoon, ang manguna. Ikaw nga po, Panginoon, ang madakila. Walang gawa ng Diablo na papasok, Panginoon. Galang nyo In ang Jesus' templo na Yahweh. Hallelujah. Second, hallelujah, hallelujah. Galang nyo ang Hallelujah. templo ni Yahweh. Come on, church, let's edify. Edify your tongue, edify yourself. Edify yourself to God. Edify yourself, edify. Come on, church, speak in other language. Speak in other language. Tayo sa Panginoon, magkakapatay tayo sa Panginoon. Yes, hallelujah, hallelujah. Oh, glory, glory, glory. Yes, Lord Jesus. Yes, Lord God. Hallelujah, hallelujah. Yes, Lord Jesus. Yes, oh God. Yes, oh God. Hallelujah. Hallelujah. Yes, Lord Jesus. Thank you, God. Hallelujah. Thank you, Jesus. Yes, Lord. Yes, Lord. Oh, Hallelujah. worthy, oh God. Yes, You're oh God. praise, oh God. Yes, Lord Jesus. Hallelujah. Pag sinabi natin ni Yahshua, ang pangalan ni Yahweh, inaako natin na siya ang Diyos na tagapagligtas natin. Pag sinabi natin Yahshua, ang pangalan ni Yahweh, siya ang nagpapagaling sa buhay natin. Kapag sinabi mong Yahshua, ang pangalan ni Yahweh, ang pangalang Yahweh ang nagligtas sa iyo, ang tumubos sa iyo mula sa kasalanan. Ang Diyos na napako sa krus, nagpinatawad ka sa kabila ng mga kasalanan ng bawat isa sa atin. Ang Diyos namatay para sa atin, ang Diyos na buhay para sa atin, at ang Diyos ay muling babalik para sa atin. Hallelujah. 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 Kaya naman, church, patuloy natin itaas ang pangalan ng Panginoong Yesus. Patuloy na ibigay sa Kanya ang harapan ng pagsamba, ang dakilang pagsamba, ibigay natin sa ating Panginoon. Come on, church, worship God, worship God. Hallelujah, praise you, God. Palakpakan natin ang ating Panginoon. Malakas na palakpak para sa ating Panginoon. Na may kasamang inawang. Hallelujah. Hallelujah. Say hallelujah. Hallelujah. Kapag sinasabi mo sa isang hallelujah, tinataas mo ang pangalang Yahweh. Pinapatuloyan mo siya. Pinasasalamatan mo siya. Hallelujah. Hallelujah. Glory, glory to you alone, O God. Glory, glory to you alone, Lord. Hallelujah. Thank you, God. Thank you, Son. Hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you, Holy Spirit. Hallelujah. Purihin ka, O God. Purihin ka. Walang hanggang pasasalamat, Panginoon. Unang ang salita, Lord, para mapasalamatan ka namin. Unang ang mga awitin, Panginoon, para ihayag namin ang aming mga sarili sa iyo, O God. Hallelujah. Itaas ka, Panginoon. Pasalamatan ka, Panginoon. Madakila ka, Lord. Kulang, pero Lord, alam mong nilalaman ang puso namin. Gusto namin, Lord, magpasalamat lang sa iyo. Gusto namin, Lord, ibigin ka lang namin, Panginoon. Gusto namin, Panginoon, sundin ang nais mo, Lord. Hallelujah. Sumunod kami sa iyo, Panginoon. Magpatuloy kami sa iyo, Panginoon.